Let us open our Bible karong kahaponon mga kaigsunan in 1 Samuel chapter number 17. 1 Samuel chapter number 17. Basa lang tag mga pipila ka mga verses mga kaigsunan starting in verse number 16 down to verse number 29. This is a story of David before he became a king. No? And a famous story mga kaigsunan, si David nakikontra ni Goliath. Sige. 1 Samuel chapter number 17, starting in verse number 16. Ako sa verse 16, kamo sa 17 until dungan na to sa verse number 29. Nanabantanan, say amen? Amen. Sige, akong basahon mga kaigsunan in verse number 16. And the Philistines drew near morning and evening and present himself 40 days. And verse number 18, and carry the 10 cheese unto the captain of their thousands, and look how the brethren fare, and take their pledge. In verse number 20, and David rose up early in the morning, and left the sheep with the keeper, and took and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. In verse number 22, and David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. In verse number 24, and all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were sore afraid. In verse number 26, and David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? In verse number 28, and Eliab his eldest brother heard when he spake unto them, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Verse 29, natudunganan, and David said, What have I now done? Is there not a cause? Let us pray. Ginoong Diyos, lambimahanan sa tanan. Salamat, Father, sa kahaponon. Thank you, dear God, sa privilege, dear God, another time, another opportunity, makadala sa imong pulong. Use me, dear Father, O Lord. Let it be, dear God, ang imong kamatuoran, may mawali karong kahaponon, dear God. I pray, O Lord, ikaw sa makagapos sa mga distractions, sa mga pwedeng mahimong distract na mo, O Lord, sa pagpaminaw sa iyong pulong. Dear God, open our hearts and our minds. Cleanse us, dear Father, O Lord, sa tanang mga uncleanness, Father, O God, para ma-receive na mo, O Lord, mightily ang imong pulong, dear Father. And Lord, give us, O Lord, sa karong kahaponon ang story. Give us, dear Father, ang imong message kanamo tagsa-tagsa karong kahaponon, Ginoong Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. Manglingkod ang tanan mga kaigsunan. No? I do believe kitang tanan familiar ta sa story of ni David ug ni Goliath. No? Kay bawat ang tanan ginatudlo ni nato sa mga kabataan, mga kaigsunan, and many times mga kaigsunan gi-portrayed, gihimuan ning salida mga kaigsunan kung unsay nahitabo sa battle. No?
And ang makita na to mga kaigsoon, very unbalanced nga klase nga battle. Nga naman, David nga gamay kayo, batanon pagyud sa iyang pag-lad, sa iyang pag-batanon mga kaigsunan, against a mighty warrior nga dako pagyud mga kaigsunan, grabig strength, grabig experience sa battle. Nya kung sila mo itakdo mga kaigsunan, ang tan-aw sa tao mga kaigsunan, grabe gyud ka imbalance. No? Dili gyud siya tukma, dili siya insakto, dili siya kanang ginatawag nga tarong mga kaigsunan. So kung sa point of view ni Goliath mga kaigsunan, makaingon gyud siya nga, sisi or kay ni. No? Iya magigingnan si David mga kaigsunan nga dog mga kaigsunan kay nga naman paminaw niya sayon ra kay ni pildihon si David. Sayon ra kay ni patyon si David, sayon ra kay ni kanang i-down si David mga kaigsunan. Mao na point of view ni Goliath mga kaigsunan. In the other hand mga kaigsunan, sa kang David mga kaigsunan, he doesn't see a mighty enemy, but he sees a mighty God. Though gamay siya, siyang pananaw mga kaigsunan, but nakita niya ang dako nga Ginoo. David has been faithful in his life mga kaigsunan, sa katong wala pa siya na-expose sa battle. Katong naa pa siya sa field mga kaigsunan, nagbantay sa iyang sheep. Nga gipiyal sa iyang amahan mga kaigsunan. And he already knew God. Kaila siya unsa ang Ginoo, kaila siya kinsa ang Ginoo mga kaigsunan, unsa kamighty ang Ginoo. In fact, God proven himself sa kang David mga kaigsunan, I do believe siyang time sa pagbantay sa sheep. Daghang mga kontra nga niabot, unsang klase ng mga kontra, na mga wolves, na mga bears, di ba? Na mga lions nga gustong mukaon sa sheep. Pero gi-overcome na ni David, no, gigamit ni Ahiyas, and also nasayod siya mga kaigsunan nga proteksyonan siya sa Ginoo. He cling to God mga kaigsunan, and at that time nga karon gisugo siya sa papa, gipaadto sa battle. Kaya nga naman unsay tumong tuyo magdala og pagkaon, no? Katong parched corn mga kaigsunan, katong cheeses mga kaigsunan, no? So diha palandaan na mga kaigsunan nga makita nato diha mga kaigsunan, grabe gyud ang kasing-kasing sa papa ni David towards sa mga warriors sa Israelites. No, nagpadasyag ka ng mga pagkaon dito. In fact, specific diri mga kaigsoon nga para ra gyud sa ilang leader. No? And then niadto si David mga kaigsoon, pag adto niya mga kaigsunan kay gamay man siya, lad, bata pa man siya, daghan kay nagtapok ng mga warriors mo to, na curious siya unsay nahitabo. And sa ihang pagkakita mga kaigsoon dito niya nakita ang unsa ka great ang battle nga ilang giatubang. Nations against nations mga kaigsunan, and there is one great warrior nga magsigig hagit sa ilaha sa mga Israelites para kung kinsay mukontra one-on-one mga kaigsunan, mailaha ang nations, ang riches tanan, no? Even ang daughter mga kaigsunan sa king ihatag sa makadaog mga kaigsunan, makapildi atong Goliath mga kaigsunan, no? Dayon dira mga kaigsunan, nakita ni David mga kaigsunan nga dili insakto ang gibuhat ni Goliath. No? In the midst of the people, mga kaigsunan, of the warriors nga filled with fear, naa si David nga grabe iyahang compassion and iyang heart unto courage. And then mga kaigsunan, sa nahitabo sa story mga kaigsunan, no? Daghan ang mga circumstances nga dili gyud siya kapildi ni Goliath. Daghan pod ang mga reaction sa mga tao nga makaingon sila nga di kaangayan, di ba? But ang ato ang key verse mga kaigsunan, makita nato sa last verse nga gisulti ni David mga kaigsunan. David said, "What have I now done? Is there not a cause? Is there not a cause?" mga kaigsunan. So mauna mga kaigsunan, there is always a cause in something nga asa nato gihiled ang ato ang kanang ginatawag ang atong conviction. No, there is always a cause mga kaigsunan kung unsa atong buhaton sa atong kinabuhi. For David mga kaigsunan, dili siya ganahan itugot mga kaigsunan nga daog-daogon ra mga katawhan sa Dios. Kas kahibaw siya mga kaigsunan unsa o kinsa ang Dios. Sumao na ang iyang conviction mga kaigsunan, and ang topic mga kaigsunan atong pagahisgutan mga kaigsunan kaning ihang cause. Nganong nisukol man siya ni Goliath. Nganong kinahanglan man siya musukol ni Goliath mga kaigsunan. There is a cause mga kaigsunan in every action nga atong buhaton. There is a famous saying mga kaigsunan, ningon mga kaigsunan nga, do not ask what your country can do for you.
Ask what you can do for your country. Same thing sa tuwa mga kaigsunan kung asa tagibutang sa Ginoo. Ayaw pangutana kung unsay mabuhat nimo, unsay mabuhat sa kanang lugar or sa kanang group or even sa church para nimo. Ask kung unsay mabuhat nimo para sa church. Mao na mga kaigsunan, mauning nakita ni David. Mauning nakita ni David and mauning nga cause mga kaigsunan ang gusto niyang i-pursue pinaagi sa atong Ginoong Jesus mga kaigsunan. The cause should be greater than the means. The cause should be greater than the means. Sabot pasabot ana mga kaigsunan. Ang tumong ug tuyo ni mga kaigsunan is greater, dapat mas dako sa mga pwedeng mahitabo sa mga ways mga kaigsunan sa pamaagi nimo. No? Kay kung dako na gani ang imuhang conviction, dako na gani ang cause, ang hinungdan nganong buhaton ani mga kaigsunan, ang purpose mga kaigsunan, no? Bisan unsa nga pamaagi mga kaigsunan, pwede nimo mabuhat. No? Pwede nimo mabuhat. So, kani mga kaigsunan, ato ning i-reflect sa church and sa ministry. There are times, mga kaigsunan, people are not willing to do the ministry of God. There are times, mga kaigsunan, mga Kristohanon, mga kaigsunan, nga dili mo involve sa ministry sa Ginoo. There are people, mga kaigsunan, just willing to stand, gazing, mga kaigsunan, seeing the problem, pero dili gyud mo involve. Sama sa mga warriors, mga kaigsunan, daghan kay sila, nagsige ra gyud sila tan-aw ni Goliath. No? Nagsige ra gyud sila tan-aw ni Goliath, mga kaigsunan. They are not willing and they are afraid. And mao na mga tao, mga kaigsunan, mga Kristohanon, mga kaigsunan, sa atong mga kasimbahanan, mga kaigsunan, kinahanglan og wake up call. Kaya nga naman mga kaigsunan, sama sa gingon ni Pastor mga kaigsunan, giluwas na sa Ginoo for a purpose. Giluwas na sa Ginoo mga kaigsunan, maybe there is someone or some reason mga kaigsunan nganong gi-save ta sa Ginoo nga makaserve ta niya in any way sa atong kinabuhi. No? Maybe dili man ta pareha sa uban nga may muwali. Maybe di man ta pareha sa uban may musulwining. Maybe di man ta pareha sa uban nga na ay daghan nga ihatag mga kaigsunan. But God made us mga kaigsunan the way we can serve Him. No? Gi-equip na ta daan sa Ginoo mga kaigsunan, gi-enable na ta sa Ginoo sa asa ta pwedeng makaserve sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, kinahanglan una natong siguraduon unsa ang cause. No, unsa ang cause. Same sa kang David mga kaigsunan, kay bawo siya nga ang iyang buhaton mga kaigsunan para ni sa Ginoo. Kay bawo siya nga iyang purpose para ni sa Ginoo. So unsang gibuhat mga kaigsunan, he is convicted nga iyan ang buhaton iyang awayon si Goliath mga kaigsunan. No? So sa ato mga kaigsunan, sa pila na to katuig ang Kristohanon, sa pila na to ka times mga kaigsunan, nagsigig simba mga kaigsunan. No, what is our cause mga kaigsunan? No, naabatay desire nga maka-serve sa ministry, naabatay desire nga maka-help sa ministry, or naabatay desire mga kaigsunan nga makabuhat sa unsay gustong buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. If dili establish daan ang atong purpose mga kaigsunan, don't expect nga ma-establish ang imong work. Mao na mga kaigsunan, no? Nga kinahanglan una gyud natong pangitaon ang purpose, ang cause nga unsa o para asa ang atong buhaton mga kaigsunan. Kay kung kana gani mga kaigsunan, lig-o na gayta dihang dapita mga kaigsunan, strong na gayta dihang dapita mga kaigsunan, dili dali tang ma-fall, dili ta daling mo discourage, dili ta daling mo undang mga kaigsunan. No? Kaya nga naman mga kaigsunan, our Christian life dili lang ni puros enjoyment mga kaigsunan. Sometimes it is a battlefield. Sometimes it is a work field mga kaigsunan. So there are things mga kaigsunan nga kinahanglan natong i-consider o makita nato sa life ni David kung giunsa or unsay mga things mga kaigsunan nga pwedeng mahimo natong challenges when we stand and when we do a cause for Christ mga kaigsunan. Number 1 mga kaigsunan, pinakauna mga kaigsunan, there is an external reproach. There is an external reproach. Kung tan-awon na to sa verse number 23 diri sa Bible mga kaigsunan, sa atong ibasa. And as he talked with them, behold, there came up a champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistine, and spake according to these same words, and David heard them. There came out a champion, gikan sa Philistine.
Philistine, mga kaigsunan. A champion. Subot pasabot, mga kaigsunan, very well equipped ni siya to battle. Di ba? Grabe nagit kay ni siya experience sa pakig-away. Wa ta kay baw pila na putlag uan ning Gulayat, mga kaigsunan. No? Kay grabe champion gyud siya, consider siya champion sa Philistine, mga kaigsunan. Now, these are some cases, mga kaigsunan. These are Goliath outside of our control. External reproaches, mga kaigsunan. Reproach means mga nikontra, opposition sa imuha, mga kaigsunan. Now, when we do something for God, or we have kanang natay ganahang buhaton, mga kaigsunan, for the cause, para sa ministry, para sa Ginoo, mga kaigsunan, remember, there will be an external reproach. Nay mga butang, mga kaigsunan, nga friction sa gawas sa atong kaugalingon. Either it be our family, either it be our friends, co-workers, classmates, o kinsa pa ng mga tawhan, mga kaigsunan. Maybe dili lang kay tao, mga kaigsunan, but circumstances sa imong kinabuhi. No? These are an external reproach, mga kaigsunan, when we do the things for Christ. Mao na kinahanglan lig-uno na to tong cause, mga kaigsunan, sama sa gingon ni David, mga kaigsunan, kay para maka-withstand ta aning mga butanga. No? Kay lisod kayo, mga kaigsunan, kung kontrahon or atong i-withstand kaning mga nga reproaches, mga kaigsunan. For example, family. No? Kinahanglan, mga kaigsunan, no, dapat nagitay wisdom unsang pag-deal sa tong family. When ang usa ka tao Kristohanon pero iyang parents or part siyang family kay dili Kristohanon, so grabe nga friction na, mga kaigsunan. Na ay testimony sa mga anang missionary, mga kaigsunan, nga grabe gud ang persecution gikan sa ilang pamilya, no? Adto sa mission, ganahan siya mo surrender sa Ginoo, pero ang pamilya di gud ganahan, no? Di gud ganahan, mga kaigsunan. Nya ang gibuhat sa usa ka pamilya, mga kaigsunan, gi-consider siya nga dili na nila anak. No, imagine ana, mga kaigsunan, nga naon ka sa papa ay mama dili na ti ka anak kay nga naman ibarog ka para sa Ginoo. Kalisod ana, mga kaigsunan, ka sakit ana sa imong part, mga kaigsunan. No? But kay baw ka nga imong gibuhat sakto ni para sa Ginoo, mga kaigsunan, gibuhat nimo para sa Ginoo, mga kaigsunan, mao na nga kinahanglan lang gyud ka mahimong strong. Kay one of these days, mga kaigsunan, kanang mga kanang part sa tong family kung ato nang ginapray, mga kaigsunan, one of these days moabot ra gyud sa punto silang kinabuhi nga Ginoo na mulihok silang kasing-kasing. No? Maybe we cannot change a person's heart, mga kaigsunan, but God can do that, mga kaigsunan. Nga usbon ang kasing-kasing sa tao. These are families, mga kaigsunan, lisod kayo, mga kaigsunan. Friends, nga nailhan ka sa imong mga friends, sa una, mauni mong binuhatan. Karon ka naluwas ka, lahi na ka. No? And how will you stand in front of your friends? No? Will you still say the same words nga imong ginasulti sa una? No? Kadtong kusog pa kay ka, mamalika sa una, igabot sa mga friends, mga kaigsunan, karon nga naluwas ka, napabaghapon ang mga pulunga? No? Or lahi na ba imong binuhatan at tubangan nila, mga kaigsunan? How do we show, mga kaigsunan, our lives in front of them? Sayon ra kay mahimong holy diri sulod sibahan. Kaya naman, mga Kristohanon may kuyog. But how about dito sa gawas, mga kaigsunan, mailhan ba batang Kristohanon? No? Does our works or does everything what we do, mga kaigsunan, tells us that we are a Christian? There are sometimes, mga kaigsunan, grabe gyud nga pag-blend nato sa kalibutan, no? We don't make a difference, mga kaigsunan, we just blend. No, mao na ang usa ka puntos, mga kaigsunan, nga nakuha po nako sa last night sa Congress, mga kaigsunan. Be a difference. Be a difference, mga kaigsunan. Kung asa ta gibutang sa Ginoo, let us be a difference. No? Kita ang reason, mga kaigsunan, kay bawo bata nga dako kay tag responsibility diri sa kalibutan. Gano man, ningon ang Bible sa Matthew, mga kaigsunan, nga gihimot ang salt, gihimot ang light sa Ginoo diri sa kalibutan. Gihimot ang salt, gihimot ang light. So, kana nga responsibility, mga kaigsunan, dako kayo na nga responsibility as a Christian. Why? Mga nung gi-preserve sa Ginoo ang kalibutan, mga kaigsunan, because naapata.
Gi-preserve sa Ginoo ang kalibutan because naa pa ta. Ngano man mga kaigsunan, what will happen kung wala na ta? I-pour sa Ginoo yang wrath diri sa kalibutan. Remember sa rapture, mao bitaw kwaon sa Ginoo ang iyang mga iya kay mabilin mga kaigsunan kadto nang dili mga iya ha. And then the wrath of God will come diri sa kalibutan. Nganong na-delay pa man mga kaigsunan kay naa pa ta diri sa kalibutan. God will not subject us to His wrath kay ngano man mga anak ta niya. And then, ang responsibility nato mga kaigsunan is to be that salt, to be that light mga kaigsunan diri sa kalibutan. That they may know mga kaigsunan nga we are different. Lahi ta mga kaigsunan, we serve the living God. No? Let us not make some compromise atong kinabuhi mga kaigsunan for the sake of our friends. No? Maghimo tag compromise mga kaigsunan kay para lang ma-please nato tong mga friends mga kaigsunan. Maghimo tag compromise para ma-please ang atong mga family. No? Act mga kaigsunan on the things that you have learned from the Bible. Kita mga kaigsunan, di man siguro kitang tanan na nabasa na nato mga kaigsunan ang Biblia, nasabtan na gyud nato tanan. But the Holy Spirit will give us conviction. If the things we are doing is right or not. No? Mao'y maghatag na to conviction mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan, no? In order for us to be strengthened by the Lord mga kaigsunan, let us establish our cause. No? Let us establish our cause. Mao na mga kaigsunan nga focus ta sa Ginoo, no? Titus 2:13 mga kaigsunan, looking unto Jesus mga kaigsunan. Adto tatanaw sa to ang manluluwas nato mga kaigsunan. Looking for that blessed hope, no? Atong paglaom. Yan ingon siya diha mga kaigsunan, no? These are external reproaches nga pwedeng mo kontra sa tuwa. Same sa time sa life ni David na sila Goliath, na sila mga Philistine. After aning nga battle mga kaigsunan, daghan pa kay mga external nga mga reproaches. No? And wala pa tanahuman og dili pa tanahuman mga kaigsunan until no, mubalik na ta didto sa Ginoo. So mao na mga kaigsunan, this life of us mga kaigsunan, daghag mga challenges, daghag mga opposition mga kaigsunan. In fact, na mga persecutor mga kaigsunan mo persecute nato, no? Matthew 5 mga kaigsunan, no? Gingon ang Bible diha mga kaigsunan, kung gi-persecute ta mga kaigsunan, blessed are we. No? For if we are persecuted mga kaigsunan, no? Kay nakita nila nga lahi ta mga kaigsunan, we are different. So mao na, there are external reproaches. Ikaduha mga kaigsunan, there is also an internal reproach. Internal reproach. Verse number 28. Unsay gingon sa Bible diha mga kaigsunan, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men. And Eliab's anger was kindled against David. And he said, why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Si David mga kaigsunan, igo ra gyud siya gisugo siyang papa. Wala gyud siya kanang wag gyud siya desire nga mo hapit diya sa battle. Wag gyud siya desire nga mo tan-aw sa battle mga kaigsunan. Gisugo ra gyud siya siyang papa og nituman na siya sa sugo siyang papa. No? Gisugo siya pabantayon ang sheep, iyang gibantayan ang sheep. Gisugo siya sa paghatod sa pagkaon, iyang gihatod ang pagkaon. Now mga kaigsunan, karon nga pag-abot niya didto mga kaigsunan, syempre nakadungog gud siya. Na siya curiosity kabaw ng mga bata mga kaigsunan, nagin na sila mga curiosity usahay mga kaigsunan. And moto nga na siya mga nadunggan. Nya pagkita niya mga kaigsunan niya sa mga gipangsulti po sa ubang mga soldiers mga kaigsunan, dito siya na convicted. And karon pagkadungog sa iyang kuya mga kaigsunan, the eldest si Eliab mga kaigsunan, mao ni ang mga pulong nga nigawas sa iyang baba kay tungod naglagot siya ni David. No? Kaya ngano naglagot siya David pag chapter 16 pa ni mga kaigsunan nga sa tanang anak ni Jesse, si David magipili para mahimong king, gi-anoint para mahimong king. No? Katong gipalinya ang tanang mga igsuon mga kaigsuon except ni David. Kay ang unahuna siyang papa, ladra man ni si David, bata pa man ni di pa ni siya angayan.
So mao na mga kaigsunan, didto mga kaigsunan na suko ihang kuya mga kaigsunan nga David mga kaigsunan, and mao niya mga pulong mga kaigsunan ingon siya, I know thy pride and the naughtiness of thy heart. Iya dayong gi-judge si David. Gi-judge da niya si David mga kaigsunan. Wa pa niya klaruha kung unsa gitumong og tuyo ni David mga kaigsunan. No? Same thing sa tuwa mga kaigsunan. There are things in our life, in ourselves, nga mo-condemn dayon nato mga kaigsunan. These are the internal reproach. Unsa may mga internal reproach mga kaigsunan kanay imong mga kanang struggles within yourself. Na ay mga pride, selfishness, na ay mga fears, mga kaigsunan. So, mao na mga kaigsunan, mga internal nga reproaches. Atong mga kinahanglan atong bisugon, atong pagkatapulan mga kaigsunan. Internal reproach. Kay kung ato pang tagaag kanang higayon ng atong flesh mga kaigsunan, no? Daghan tag dili nato mabuhat para sa Ginoo. Kaya naman kapoy. Kaya naman kaskig oras. Kaya naman daghan pa kay tag priority sa atong kinabuhi. So nga na mga kaigsunan ba, no? There is some internal reproach mga kaigsunan, and three majors mga kaigsunan is kaning fears. Una, fears mga kahadlok. Kita natay lain-lain nga mga fears. Matag-usa ka nato, no? Lain-lain nga mga fears. Lain nimong fears, ako nga mga fears. Mo bitaw nga sa diri sa kalibutan nay word nga mga phobia. Unsa may tawag sa phobia sa tubig, no? Unsa may phobia sa tubig? Unsa man kandingon? Dili. Murag ko siguro to hydrophobic. Kanang naay phobia sa kaka. So na kanang mga damang, no? Unsa na? Arachnophobia. No? Ito yung mga klase-klase ng mga phobia. No? Pero kuya, yung kanang phobia sa tubig, phobia sa hayag, di ba? Basit ka nang naay-phobia sa hayag, mao na mga tao nga napakag-iro ba? Nikat-kat na niya grabe sa utok na phobia na sa hayag mga kaigsunan. No? Phobia sa tao. No? Napoy phobia mga kaigsunan sa kanang kuan. No? Napoy phobia sa ihang nautangan. Kaya ba na? Na-phobia siyang nautangan. Dili siya muduol siyang nautangan. Kaya na hadlok siyang nautangan mga kaigsunan. So, naatay lain-lain ng mga fears. No? Makaingon siguro ka nga si Brother Eugene kanang confident kay siya diha nga part. Pero wata kay baw sa iyang self. Nga napod siya mga kahadlok nga part sa iya mga kaigsunan. Si Brother Tayo, si Brother Nars. So, nga na mga kaigsunan. No? Lain-lain ta og fears mga kaigsunan. And God doesn't encourage us to fear. In fact, mga kaigsunan sa Bible na ay 365 kabuok verses nga nagtakol about fear, anxiety, mga tanang kahadlok mga kaigsunan, 365. No? Kung magkuha lang ag-usa kada adlaw mga kaigsunan na kay 365 verses. No? Kung mao lang gyud na i-claim nimo kada adlaw kay nga naman naatay mga daghan nga mga fears. And in fact, mga kaigsunan, kung fear thou not nga word mga kaigsunan na ay 100 pud kapin nga gisulti sa Bible. Kaya naman wa gyud ta gi-encourage sa Ginoo to fear. No? Kaya unsay gi-encourage sa Ginoo sa tuwa mga kaigsunan is to have faith. To have faith. Kaya ang opposite sa faith mga kaigsunan is always fear. No? Is always fear. Usa ka encouragement mga kaigsunan ningon sa Isaiah 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. No? Mao na ang gingon sa Ginoo sa tuwa mga kaigsunan, dili ta angay mahadlok. Dili ta angay mahadlok. Dili ta makaklaim ana mga kaigsunan kung una sa tanan dili ta focus diha sa Ginoo. No? Ang kaning words mga kaigsunan nga fear not, no? Usahay biya mga kaigsunan na ay times nga ma-feel gyud nimo nga mahadlok jud ka. No? Na ay times nga ma-feel gyud na nimo mahadlok jud ka. And kahibaw ka unsay feeling nga mahadlok, di ba? Kitang tanan naka-experience sa magitag fear, di ba? Kitang tanan makahibaw ta unsay feeling sa nahadlok. No? And when that time comes, mga kaigsunan, just claim the word of God. Nga dili ta angay mahadlok, we should not fear. We should not fear. Ikaduha mga kaigsunan, ang major nga atong internal reproach mga kaigsunan is kaniya tong flesh. No?
For our flesh warreth against our spirit. So magkontradict yun na siya. Ang flesh nato karong higayon na ganahan matulog. Di ba? Ganahan matulog, ganahan nga mupahuway, kay kapoy biapod. Di ba? Pero, kani mga kaigsoon, this is our obligation para sa Ginoo mga kaigsoon. Kay sa usa ka semana, maura gyud ni gipangayo sa Ginoo sa tuwa. No? Maminaw, Sunday, and dili pa gyud whole Sunday. Gipangayo ba sa Ginoo ang 24 hours sa Sunday? Dili. Pila ra gud ang service sa buntag, pila ra pud ang service sa hapon. Ang ato ang program sa afternoon, ingana mga kaigsunan. So maura na gipangayo sa Ginoo. No? Hakog kaayo mga kaigsunan or kanang dili jud siya kanang kuan ba fair nga bisan kanilang nga adlaw ato pag yung kwaon para sa Ginoo. No? Nga mao ni gihatag sa Ginoo sa tuwa mga kaigsunan. And our flesh mga kaigsunan mao ni mo remind nato nga ay lagbasag Bible ron, katulog lang sa ron kay kapoy. Ayaw lang sag adtong simbahan ron kay gawan man ganiha, no? Dili sa mga atong simbahan. Sumo na ang work sa flesh. Nga mo'y mo discourage nato, mo put down nato mga kaigsunan. Ningon na Bible mga kaigsunan katong nagpray sila sa Gethsemane mga kaigsunan, the spirit is willing but the flesh is weak. No? Mao ginay mo bira nato. Mo nay mo drag down nato mga kaigsunan. And if we don't fight mga kaigsunan our flesh mga kaigsunan, pirmi lang tang mo uyon sa flesh mga kaigsunan, dili gid mo tubo ang atong spirit mga kaigsunan. Dili gid siya mo tubo mga kaigsunan. Mo na siya naa ang flesh. Dili lang kay fears, dili lang kay flesh, but also mga kaigsunan our failures. Kinsay wala kagig failure diring dapita. Isang kamot. Mura kitang tanan no, nagit tay mga shortcomings, natay mga failures. And kung maabot na nato nga time mga kaigsoon, di ba mura kag ma-discourage. Di na kaganahan mo unda, di na kaganahan mo padayon, di na kaganahan mo pursue, kapoy na. Kaya naman na-fail ka ng butanga. No? Ganahan ka nga dili na lang padayonon. Kaya nga naman nakaagi na kag-failure. Nakaagi na kag-failure. No? Mao na mga kaigsunan, ato lang yung subtone mga kaigsunan. In this life mga kaigsunan, no, we are prone to failures. Kung na-fail ka sa imong gi-pursue karon, gibuhat karon or gi-invest karon para sa Ginoo mga kaigsunan, ay kabala ka kay dili ra kita ang nakaagiana. Daghang tao nakaagiana mga kaigsunan and they overcome that kind of failures sa ilang kinabuhi. No? Kung mag-speak tag failures mga kaigsunan, daghan ang mga tao nga grabe pag na-experience nga failure nato sa atong kinabuhi. No? Nay usa ka inventor mga kaigsunan, no? Si Thomas Edison mga kaigsunan, no? Na hisgot na ni mga kaigsunan nga sa iyang paghimog light bulb, grabe ang iyang mga failures. No? Grabe ang mga sayop mga kaigsunan. Pero wala siya ni-give up. Ang ihang comment mga kaigsunan, no? Sa ihang mga failures mga kaigsunan, unsay gipangutangan siya, unsay feeling, no? Na fail ka og pila ka 99 or 100 times mga kaigsunan. Iyang tubag mga kaigsunan, he didn't fail 100 times or 99 times. But he just found out that 99 times it didn't work. So, kana mga kaigsunan, he took the thing positively. No? And sa tuwa as a Christian mga kaigsunan, our failures mga kaigsunan, gi-allow na sa Ginoo, kaya nga naman na ay mensahe ang Ginoo sa tuwa. Na ay purpose ang Ginoo sa tuwa mga kaigsunan. We cannot enjoy, we cannot kanang dili nato ma-experience unsa katamis kanindot ang victory mga kaigsunan kung wala ta nakaagig failure. No? Kung puros lang kadaugan mga kaigsunan, dili nakaganahan, no? Maluya ka mga kaigsunan. There are times mga kaigsunan maka-experience tag failure mga kaigsunan. And remember those things mulabay ra na sa atong kinabuhi. Victories and failures, mga achievements mga kaigsunan mulabay ra na sa atong kinabuhi. No? Muagi ra na. Mao na mga kaigsunan, there are mga internal reproach,
mga butang nga naa sa imong sulod nga ikaw ug ang imong kaugalingon ra gyud makabattle ana, no? Mao na atong mga fears, atong mga flesh, and atong mga failures. And lastly, mga kaigsunan, kung naamang ganing external reproach, na ay internal reproach, and lastly, mga kaigsunan, in verse number 29, ningon diha mga kaigsunan, ningon si David, no? What have I now done? Is there not a cause? Kani mga kaigsunan, mao na ni siya ang extraordinary resilience. No, extraordinary resilience. Kaning resilience mga kaigsunan mao ni ang nga dili ka magpadala sa mga drawbacks mga kaigsunan kundi mo fight back ka, no? Kanang mo pursue ka, mo padayon gyapon ka mga kaigsunan na kay resilience sa imong kinabuhi, no? Kani nakuha ni David dili siyang kaugalingon kay ngano man unsa ra si David ladra gito siya, di ba? So asa niya nakuha mga kaigsunan? Nakuha niya confidence in God. No, sa Ginoo mga kaigsunan, iyang gi-claim sa Ginoo na ningon siya mga kaigsunan, kaya ra ko ni pinaagi sa Ginoo. Mabitaw na ay verse mga kaigsunan sa Philippians 4:13, I can do all things to Christ which strengtheneth me. No, naa siya ay confidence diha sa Ginoo. Bisan paggamay kay siya, bisan pagdako kay ang kontra mga kaigsunan sama sa ugingon ganiha, wala niya nakita ang gidak-on siya kontra kundi nakita niya ang gidak-on siyang Ginoo. Mao ni ang dapat nga encouragement nato mga kaigsunan, no? Kung unsa ang kadako sa Ginoo sa tong kinabuhi mga kaigsunan. Greater is he that is in you than he that is in the world, no? Kana nga verse mga kaigsunan. And also mga kaigsunan, he is confident that it was right. He is confident that it was right. Nga nibarog gyud siya para sa Ginoo. Nga mao na insakto, no? Nibarog siya para sa Ginoo mga kaigsunan. Lisod kayo diri sa tua mga kaigsunan nga mubarog ta para sa Ginoo. Ay naman labi na ang majority kay wa nibarog diya para sa Ginoo. Just like sa karon nga June, no? Daghang mga lugar nga nag-celebrate og Pride Month. Pwedeng sa inyong company sa trabahoan mag-celebrate og Pride Month, magsuot mo something rainbow. Oh, di ba? Nya unsaon man nimo? So mao na mga kaigsunan, unsaon nimo nga kay bahaw ka sa sakto pero mustahan paghapon ka. Mao na mga kaigsunan, challenge kay na mga kaigsunan, but remember mga kaigsunan, you are standing, you are doing it, and you are confident on it mga kaigsunan because it is right. No? Dito sa Cebu mga kaigsunan, nag-agi nimo diha, nagliko nimo sa Mandawi, daghan kay mga flag dito sa rainbow. No? Nagbitay ang flag sa kwan rainbow mga kaigsunan. Kaya naman nag-celebrate sa Pride Month. No? Wata kay ba unsa pa ka worse ang may tabo mga kaigsunan niya. Ato lang i-pray ang atong country mga kaigsunan. Because if mahimo na ganing country sama sa Sodom o Gomorrah mga kaigsunan, the judgment of the Lord will come. Wata kay ba mga kaigsunan, para na tag missile gikan sa China ni. Kaya nga naman mga kaigsunan, wala na ni barog sa Ginoo. No? Wala na ni barog sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan, no? Atong prayhan mga kaigsunan, ato'y ampo mga kaigsunan nga i-preserve sa Ginoo atong country. No? Ay basin mapareha gyud ni sa Amerika nga history. Sila ang pinakadaghan nga nag-send og missionary. Sunod ang Philippines. Nya kung ang Philippines kay dili na mo barog diha sa Ginoo, basin kita mo'y sunod mga kaigsunan. Unsa ka piligroso mga kaigsunan, kay ngano man naa mo gyud judgment ang Ginoo. Nya sa Bible ra ba ang gi-judge ra bagyo gingana nga syudad, nation mga kaigsunan, kadto pag yung daghag mga kuan, no? Daghag mga bayot, mga bisexual tanan, no? Mo na gi-judge sa Ginoo mga kaigsunan. Mo na mga kaigsunan, be confident on what is right. No? Be confident on what is right mga kaigsunan. Because naay mga times mga kaigsunan, wala na sila kay bawo nga sakto ba lang gibuhat og dili. And when the time you will stand, mga kaigsunan, diha na nila ma-realize nga dili day mao ilang gibuhat, no? And also mga kaigsunan, be confident that God can use you. Be confident that God can use you. Daghag rason si David nga pwede siyang mo back out. Daghag rason si David mga kaigsunan nga pwede siyang mo atras kay nga naman Gulayat dako. May mo away, champion sa ilang lugar. Daghan siya grason nga pwede siyang moatras, moingon siya nga si kuya lang siguro, kamo lang siguro kay murag mas angayan man mo. No?
Bisan pa mga kaigsunan, now bisan pag pwede kang magamit sa Ginoo, bisan pag pila ka times nga encourage sa Ginoo niya, kung kana imong kasing-kasing mga kaigsunan, dili gyud ka magamit sa Ginoo. No? Mo na siya gitawag mga kaigsunan nga too much humbleness is pride. Ngayon ba nga ay wala man ko'y talent ana, sila ra may ni talent ana. Ay dili man ko kamao ana, sila ra may kamao ana. No? Paminaw nimo murag humble ba pero sobra na po day ka-humble mga kaigsunan. That is pride mga kaigsunan. Kaya nga naman, kay baog kang magamit ka sa Ginoo, no? I-equip gug ka sa Ginoo mga kaigsunan. Why not be confident, no? Diha nga gamiton ka sa Ginoo. Si David mga kaigsunan, kay bawo siya mga kaigsunan nga na siya Ginoo. Kay bawo siya ni barog siya unsay sakto. And he is confident nga pwede siyang gamiton sa Ginoo. So unsang gibuhat? Oh, nangita din siya bato, 5 ka buok. Oh. Nainingon mga kaigsunan, nganong 5 kuno ka buok ang gikuha ni David nga bato? Nga usa ra man si Goliath. No mo nay pangutana ba? Ang uban ningon sila nga kay 5 ang usa para ko Goliath, ang 4 kay base mo back up ang mga magsuon na may igsuon si Goliath. Sumoto ang iyang reserba, no? Mo na gingon sa uban. Pero mga kaigsunan, ang gibuhat ni David wala siya ni ni atras, wala siya nagduha-duha ni sunggid siya. Iyag yung gi-act ang iyang confidence diha sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan nga na siya ginatawag nga extraordinary resilience. Dili tungod niya pero tungod sa iyang Ginoo. Dili tungod niya but tungod sa iyang Ginoo. And the question is mga kaigsunan, is David's God different from ours? Ang Ginoo ba ni David, lahi ba sa tua? Kung ang Ginoo nga giserve ni David, mga kaigsunan, pareha sa Ginoo nga atong giserve, mga kaigsunan. Mao na, mga kaigsunan, atong pangutan-on natong kugalingon, sa tanan natong gipangbuhat, mga kaigsunan, is there not a cause? Why not do, mga kaigsunan, what have I now done? Now, to question ourselves, mga kaigsunan, daghantag na buhat para sa atong kugalingon. Nakahumantag eskwela, graduate ta, nakaabot ta sa itong mga pangandoy, nakatrabaho ta sa gusto na itong trabahoon. But the question is, what have we done para sa Ginoo? No? Unsa may nabuhat na to para sa Ginoo? If kana mga kaigsunan, ikaw ra gyud ang Ginoo makatubag ana mga kaigsunan. If dili strong ang atong cause, atong conviction sa atong Ginoo mga kaigsunan, we cannot do great things for God. No? We cannot do great things for God, mga kaigsunan. Ang kinahanglan na gyud sa Ginoo, mga kaigsunan, is we need to surrender, to trust God, mga kaigsunan, para mo work siya dako sa atong kinabuhi. It's hard for God to work in our lives kung dili ta available sa Ginoo. No? Kung dili ta available sa Ginoo, mga kaigsunan. Mahuna, mga kaigsunan, na ay mga lain-lain nga mga pwede na tong mga mahimong reproach, internal, external. But remember, naatay Ginoo mga kaigsunan that will give us resilience. Nga muhatag natog kanang para makaaway tagbalik, para fight tagbalik mga kaigsunan. So mao na mga kaigsunan, ato nang timan-an mga kaigsunan that there is a cause. Mao na, let us be firm sa Ginoo. Let us do more para sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya naman, dako pa kayo plano ang Ginoo sa tong tagsa-tagsang kinabuhi. No, dako pa kay plano ang Ginoo sa atong tagsa-tagsang kinabuhi. So mao na mga kaigsunan, and let us bow down our head and let us pray.